1994. So yun, na-implement noong 1994. It created a simplified ISA. Ano ba yung ISA? So ito yung ISA, connected po yan doon sa seabed mining. Yung developed states would have greater influence and mining corporation would pay much lower royalties. This had this strange result through amending the deep seabed mining regime before UNCLOS came into force. Oh, ito pa, di ba? Kumbaga, medyo controversial to. Parang ang sabi, this had this strange result though of amending the deep seabed mining regime before parang meron na kaagad na amendment, hindi pa i-enforce yung yung UNCLOS. Ang usual daw na nagkaroon ng amendment is dun sa seabed mining. Next ga. Yan. UNCLOS is now important treaty governing the uses of oceans. However, despite the ISA amendment being designed to meet U.S. objection, the U.S. has still not ratified UNCLOS. So hanggang ngayon, hindi pa nira-ratified ng U.S. ang UNCLOS. So, next ga. Nonetheless, the U.S. accept much of the UNCLOS as binder. Yan. Tinatanggap ng U.S. yung UNCLOS as a binding customary international law and is bound by 1958 Geneva Convention. Ba? Next ulit. Oh, yan. Screenshot nyo po. Yan yung mga babasahin. Pwede nyo basahin na mga libro na pinagkunan po natin o mga pinagsasabi po natin dito at pinagdadakdak natin dito. So, balik po tayo dun sa yung sa ISA, yung International Seabed Authority. So, kasi po ganito ang naging problema, hindi na isama na diyan hindi na isama diyan sa presentation. Yung po kasing International Seabed Authority, siya yung magre-regulate noon tinatawag na seabed mining. Kaya ang problema po ng US kasi hindi siya pumirma doon, hindi siya agree doon sa International Seabed Authority. Kasi yung mga developed country kasi ang para sa kanila, para ma-explore natin yan at hindi kami talo, dapat may minimum na kunwari, halimbawa, 50,000 dito? Ano tawag dito? Dati akong yung sukat ng ng makukuha diyan, halimbawa hindi naman kilogram yan Kasi nalimutan ko na. Halimbawa, makukuha ka ng lupa, ano bang ginagamit sa lupa? Ano ginagamit? Comment nga kayo. Ano ginagamit sa lupa ng pang dead, hindi naman dead weight metric tons, yan, metric tons, cubic meters or metric tons. Metric tons pag buo-buo katulad ng bato, cubic meters katulad ng lupa, yun ang cubic meters. Ayaw ang mga bansa na developing country pa lang noon during that time, as ang gusto nila magkaroon po ng limitasyon at ma-guide sila at turuan sila ng technology. Ngayon, ang perception naman po ng mga highly industrialized country like the US ay parang kukunin mo sa amin ng libre yung aming technology, tapos parang nag-invest na yung mga malalaking company dito sa amin doon sa seabed mining na sa amin yung technology, ita-transfer namin sa inyo, tapos lilimitahan mo kami, hindi namin makukuha yung ROI namin. Yun ang isa sa mga usapin during the UNCLOS 3. Kaya nga, sabi ko nga, nagbago pa po yung implementation noong UNCLOS 3, meron na kagad na amendment. Hindi pa na-implement na amendment na. Ang amendment po doon is magbabayad ng mababang royalty ngayon doon sa international, doon, kumbaga pag beyond the EEC na, halimbawa, beyond EEC, ibig sabihin wala nang may jurisdiction dyan, wala nang may sovereignty na yan, free for all na yan, ibig sabihin, yung mga advanced country ang pwedeng makapag-exploit doon sa minerals na nandun. So, ang mangyayari po dyan is, parang ang mangyayari is disadvantage sa ibang mga bansa. Pero doon sa mga developing country, doon sa mga industrialized country naman po, hindi naman sila papayag na bibigyan sila ng limitasyon sapagkat naman sila, nag-invest. So ang ginawa po nila, pina-amend nila bago ng 1994, pagkatapos po ng amendment noong 1994 is, ang nangyari po is, magbabayad na lang sila ng mababang royalty, tapos hindi sila masyadong mare-regulate ng ISA. Yan po yun, the result was so-called implementation. Yan po yung sinasabi.
So, yung mga libro po, para hindi tayo masabi na fake news, yun yung babasahin yung libro. Meron naman yan sa, ewan ko kung meron ba naman yan sa ano. So, pwede nyo mabasa yun doon. Lahat ng mga sinamarize natin dito po. So, ito po sinabi po natin na pauna lang sapagkat pag tinagalan natin ay maboboard, nakakaboard na. So, bukas naman ang tatalakay natin ng mas detalyado yung inner waters, yung territorial zone, contiguous zone, EEZ. Baka sabihin nyo, di ba na pag ano na natin, natalakay na natin? Hindi, mas detalyado po, mas detalyado para tapos doon tayo magpupursid ngayon doon sa arbitral ruling na tayo mag-uusap. At tama ba yung sinasabi lagi sa atin na panalo tayo diyan, panalo tayo diyan. Di ba? Tama ba yung sinasabi ni Tariela na atin yung Spratly Island, island nga di ba? Dahil nanalo tayo sa West Philippine Sea. Sasabihin na natin na pauna natin, mali si Tariela doon. Sapagkat ang pag-uusapan ay tungkol sa karagatan, tama, UNCLOS. Pero pag isla, yung isla kasi can sustain human lives and can sustain an economic activity. So, kapag ganun ang isang kategorya ay ang sa batas po ng UNCLOS, hindi siya matuturing na bato. Ibig sabihin, isla na siya, hindi siya rock, simple rock. Kasi pwede na mag-sustain ng human lives at saka ng economic activity. Hindi po ang UNCLOS or itong batas ng UNCLOS ang mag-a-apply po doon. Kaya maling-mali yung sinasabi ni Tariela. So ngayon, magiging interesado kayo ngayon kung pag sa magsasalita si Tariela, pwede na kayong mag-comment. Pero tapusin po muna natin itong usapan natin. Pwede na kayong mag-comment. Huwag natin masyadong i-overwhelm kasi baka hindi na natin matandaan. O ba? So isa-isahin lang po natin at maghuntahan po tayo dito na huwag nilang itag yung mga pro-Duterte na trolls at nagpapakalat ng fake news sapagkat hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Ang gusto nga po natin, maibigay na sa atin yung 200 nautical miles na yan at mag-settle po ang dispute dyan. Kaya lang ang tanong po, napakasimple, bakit hindi po walang movement ngayon na ginagawa ang presidente at ang gobyerno na makipag-settle dun sa dispute natin sa China? Bakit hindi nakikipag-usap? Bintang ng bintang sila doon sa past administration na wala kayong ginawa, pinamigay nyo yung China, bla bla, yung Pilipinas doon sa China, bla bla bla. Tapos isisisi sa past administration pero sila wala namang ginagawa. At sasabihin pa ni Tariela na hindi maisusulong ng Pangulo yung kanyang tawag dito modernization ng AFP kung ang mauupo daw itong PDP laban na binabanggit niya mga Manchurian candidate or mga pro-China. Samantalang si Presidente, siya ang nakaupo ngayon at yung pinsan niya, ang Speaker of the House, binawasan ng 10 billion ang modernization ng AFP. So sino ngayon ang totoong pro-China? Kahit sabihin nilang kami ay against China, pero the way they act, yung ginagawa nila kabaliktaran doon sa sinasabi nila. Kahit paulit-ulit nilang sabihin na tayo ang pro-China, pero mananatili sa gawa natin na tayo ang pro-Philippines at gusto natin na makuha yung 200 nautical miles na yan. Sila ngayon ang pro-China. Kunwari lang sila. Ibig sabihin, propaganda lang yung mga pinagagawa nila na yan. Diba? Yung sinasabi nila na Manchurian candidate, ba't hindi nila kasuhan? Diba? Hindi ko lang alam kung pwede sa treason yun or sa ano, kasi si treason is with war yun. Kapag may war, saka lang pwedeng sa treason. So, or espionage. Hindi ko alam kung may espionage ba doon, kung papasok. Ba't hindi nila kasuhan? Ibig sabihin, pag hindi nila kinakasuhan, alam na pala nila na itong sila Marcoleta ay agent ng China, pro-China. Ba't hindi nila kasuhan? Hindi nila kinakasuhan. Lagi natin sinasabi, yung isang aligasyon na legal. Pag hindi mo dinadala sa korte, yan po ay propaganda. So yung sinasabi nila na pro-China, itong mga ito, at Manchurian candidate, yung po ay isang propaganda lamang para sirain. So maging malinaw po sa atin ngayon na hindi tayo pro-China, tayo ay pro-peace. Gusto nating maunawaan ng lahat ng mga Pilipino ano ba ang tungkol dyan sa usaping China. 'Di ba sa West Philippine Sea?